Sa nakaraang episode, nagmamadaling kumilos si Gray matapos makarating sa kanya ang isang nakakagimbal na balita. Kitang-kita ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha habang dali-dali siyang nagtungo sa telepono at agad itong dinampot. Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ni Nico, halos hindi ito makapagsalita. Tila wala sa sarili sa sobrang pagkabahala. Nang makabawi ng kaunti, nanginginig nitong inamin na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ilang araw lang daw ang nakalipas nang suriin niya ang kalagayan nito at maayos pa naman ang lahat. Ngunit tila nagkaroon ng diferensya ang key-restrainer, at pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa lahat. Agad namang sinubukan ni Gray na pakalmayin si Nico, hindi niya maintindihan ang sinasabi nito kaya mahinahon niyang pinayuhan itong huminahon muna at magpaliwanag ng maayos. Sa pagitan ng pagutal at paghikbi, tuluyang nabanggit ni Nico ang dahilan ng kanyang takot, si Cecilia. Nagkaroon na naman umano ito ng isa sa mga aksidente niya, halos nagmamakaawa siyang hiniling kay Gray na pumunta sa paaralan. Habang nakikinig si Gray, tila natigilan siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin kaya tahimik lamang siyang nakinig sa kabilang linya. Nagpatuloy si Nico, ipinaalam na naroon na ang mga enforcers, nagsasagawa ang mga ito ng investigasyon, nagtatanong sa mga estudyante, at kumakalap ng impormasyon. Ramdam sa boses ni Nico ang matinding takot habang iniisip ang posibilidad na baka kunin si Cecilia. Sa huli, hindi na nito napigilan ang pagluha habang paulit-ulit na nagmamakaawang humihingi ng tulong. Sa mahinang tinig, agad na nagtanong si Gray tungkol sa kalagayan ni Cecilia. Ang tanging nais niyang malaman ay kung ligtas pa ba ito at hindi nasaktan. Mabilis namang tiniyak ni Nico na maayos si Cecilia at walang malubhang pinsala, ngunit may mas mabigat pa raw na problema. Matindi ang nangyari, sa sobrang pagkawala umano ng kontrol, winasak ni Cecilia ang bahagi ng gusali ng administrasyon ng akademya. Dahil dito, napalalim sa pag-iisip si Gray. Alam niyang kung hihingi siya ng pahintulot kay Lady Vera upang pumunta sa akademya, malamang ay pagbabawalan lamang siya nito. Sasabihin lang nito na huwag makialam at ipaubaya sa mga enforcers ang lahat. Kaya kahit mabigat sa loob, sinabi na lamang ni Gray na pinaiiwas ang lahat sa lugar at hindi rin naman siya papapasukin kahit magpunta siya roon. Sa kabilang linya, halos pabulong na lamang ang naging tugon ni Nico. Kung hindi man siya makakapunta sa paaralan, baka naman maaari silang magkita sa ibang lugar upang mapag-usapan ang dapat gawin sakaling subukan ngang ikulong si Cecilia. Ngunit hindi na natapos pa ni Nico ang kanyang sasabihin dahil agad siyang pinigilan ni Gray. Ipinaalala nitong hindi pa naman nila alam kung mangyayari ngayon kaya hindi dapat agad mataranta. Para kay Gray, ang isang taong dinadala ng takot ay madaling malunod kahit sa mababaw na tubig. Ngunit ang isang kalmadong tao ay kayang tawirin kahit ang malalawak na karagatan. Ang mahalaga muna ay manatiling kalmado. Dahil dito, unti-unting kumalma si Nico at nagtanong kung saan sila maaaring magkita. Ngunit sa halip na magbigay ng lugar, humingi ng paumanhin si Gray. Hindi siya makakaalis dahil may mga aralin pa siyang kailangang asikasuhin. Gayunpaman, sinubukan niya pa ring pag-aani ng loob ni Nico, tiniyak niyang magiging maayos din ang lahat at pinayuhan itong umiwas muna sa gulo. Sa isip ni Gray, baka isa pang ang magandang pagkakataon nito upang mapansin ng iba ang kalagayan ni Cecilia at tuluyan na silang makahanap ng tulong para rito, upang hindi na lamang umasa sa mga imbensyon ni Nico. Tahimik na lamang na tinanggap ni Nico ang sinabi ni Gray, nag-sorry pa ito at sinabing naiintindihan niyang marami ring dinadala si Gray, lalo na't sinusubukan itong gampanan ang mabigat na papel bilang hari. Sa huli, nagpas siyang tapusin ni Nico ang tawag, ngunit bago tuluyang ibaba ang telepono, nakiusap si Gray na tawagan siya muli oras na malaman nila kung ano ang balak gawin ng mga enforcers. Pagkatapos noon, ang tunog na lamang ng pagbaba ng telepono ang umalingaw-ngaw sa silid habang nanatiling nakatayo si Gray, tila may mabigat na iniisip. At pagbabalik sa kasalukuyan, habang nakahiga pa si Arthur, muling bumalik sa kanyang alaala ang pangyayaring yun. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na magiging maayos ang lahat. Kapag paulit-ulit mo raw sinasabi sa sarili mo ang isang bagay, darating ang panahong magsisimula ka na rin itong paniwalaan. Ngunit para kay Arthur, o Gray, ang alaala ng araw na yun ay isa sa mga bagay na hinding-hindi niya malilimutan, panaginip man yun o hindi. Biglang lumipat ang eksena sa madilim na piitan, kung saan naroon ang isang matanda na tahimik na nakikipag-usap sa kanyang alagad. Matapos ang sunod-sunod na kaguluhan ng gabi, ipinaalala niya rito na matapos lamang ang mga gawain ay mas mabuting magpahinga na agad. Tahimik namang tumango ang kanyang tauhan bago tuluyang umalis upang sundin ang utos. Ngunit habang naglalakad ang utusan sa makipot at malamig na daanan ng piitan, tila may kakaibang presensya ang mabilis na papalapit sa kanya. Sa isang iglap, may kung anong biglang sumugod, wala man lang pagkakataong makasigaw ang lalaki,
Ang tanging naiwan ay ang balde niyang may lamang tubig at mga kagamitang ginagamit sa pagpapahirap, nagkalat sa sahig na tila may masamang nangyari. Samantala, sa floating castle, makikitang naglalakad pababa si Arthur patungo sa piitan habang tahimik na nagrereklamo sa kanyang isipan. Hindi pa rin siya komportable sa suot niyang kasuotan, ngunit alam niyang kung muli siyang dadalo sa pagpupulong ng hindi maayos ang pananamit, tiyak na hindi siya palalampasin ni Virion. Habang naglalakad, hindi rin mawala sa isip niya ang kakaibang panaginip, o alaala, na ilang araw pa lamang ang nakalipas niyang naranasan. Napaisip siya kung may bahagi ba ng tula ang naging dahilan ng mga kakaibang pangitain yun, umaasa siyang mauulit ni Rhys ang tula, o mas mabuti pa, mabigyan siya ng diretsahang paliwanag. Pagdating niya sa ibabang bahagi ng piitan, nadatnan niyang may isang bantay na tila napapadalas ang pag-idlip habang naka-duty. Napailing si Arthur at napaisip kung madalas bang makatulog ang lalaking ito habang nagbabantay. Habang palapit siya, bahagya siyang napangiti at tila may pumasok na ideya sa kanyang isip, nais niyang subukan kung mararamdaman ba ng bantay ang kanyang presensya, isang bagay na kahit ang mga mababangis na raptor squirrels ng Aphetes ay hirap mapansin. Ngunit kahit dahan-dahan lamang siyang naglalakad, biglang gumalaw ang tenga ng bantay, sa kabila ng tila pagiging antok nito, kusang kumilos ang katawan niya, mabilis na hinugot ang espada at itinapat ito sa direksyon ni Arthur. Ngunit agad ding natigilan ng bantay nang mapagtanto kung sino ang nasa harapan niya, si General Arthur pala yun. Agad siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na pakiramdam niya ay may palihim na lumalapit sa kanya. Napangiti lamang si Arthur at inaming sadya talaga siyang nagtatangkang sumilip kung gaano katalas ang pandaman nito. Nang tanungin niya kung hindi ba ito natutulog, nagmakaawa agad ang bantay na huwag siyang isumbong kay Commander Virion, kaunting araw na lamang daw ang natitira sa kanyang guard duty, at kung magtatagal pa siya roon, baka mapilitan na siyang tumakbo sa mga pader para lamang hindi manghina ang kanyang mga kalamnan. Bahagyang natawa si Arthur habang ipinapakita ang pag-unawa, inamin niyang humanga siya sa matalas na pakiramdam ng bantay at sinabing tama nga si Virion, mahusay talaga ang pandaman nito. Nahihiyang ngumiti ang bantay at sinabing maraming beses nang iniligtas ng kanyang instincts ang buhay niya. Dahil dito, agad siyang nag-alok na samahan si Arthur sa pagbisita sa bilanggo. Nang tanungin ni Arthur kung naroon pa rin si Gentry sa loob, ngumiti lamang ang bantay at sinabing hindi niya maalalang may panahong wala ito sa piitan. Habang naglalakad sila sa loob, hindi maiwasang mapangiwi ni Arthur sa amoy ng lugar at nagbiro kung talagang natutulog ba si Gentry roon sa kabila ng baho. Tumango ang bantay at sinabing oo. Sa huli, pareho silang napailing sa pagkadiri. Napatanong pa si Arthur kung may sarili bang silid ang bantay, malayo sa nakakapanlumong lugar na yun. Masiglang sumagot ang elf na oo, at hindi na raw siya makapaghintay na matapos ang kanyang duty upang makabalik sa bahay. Nagulat si Arthur at napatanong kung hindi na ba ito babalik sa field duty, ngunit nilinaw ng bantay na magpapatuloy pa rin siya sa serbisyo, sa kagubatan nga lamang, doon niya tunay na itinuturing ang tahanan. Napangiti si Arthur at napakamot sa ulo habang inaalala ang unang pagkakataon niyang makarating sa Elsher Forest noong bata pa siya, isang aksidenteng halos hindi niya malampasan. Nagtataka namang napatanong ang bantay kung paano siya nakaligtas, dahil hindi marami sa mga tao ang nakakapasok sa kagubatan at nakakabalik ng buhay, ngunit ngumisi lamang si Arthur at sinabing ikukwento niya yun kapalit ng dahilan kung bakit nadamote ang bantay. Napatawa na lamang ang elf at sinabing mukhang pareho na lang nilang hindi malalaman ang sagot. Pagdating nila sa mismong piitan, nadatnan nila ang matandang tagabantay na mahimbing na natutulog, hindi makapaniwalang napatingin si Arthur at napaisip kung doon nga ba talaga ito natutulog, kaya naman agad niyang kinalampag ang pintuan. Gulat na nagising ang matanda, halos hindi malaman ang nangyayari, nang maisuot niya ang salamin at makita kung sino ang nasa harap niya. Agad niyang nakilala si General Arthur at nagbiro pa kung ano ang dahilan ng karangalan ng paggambala sa kanyang pahinga. Magaan lamang nang umiti si Arthur at sinabing ibinabalik lang niya ang pabor mula noong nakaraang gabi. Hiniling niyang mabuksan sandali ang selda ni Rhys dahil may nais lamang siyang itanong. Habang kinukuha ang susi, humingi muli ng paumanhin ng matanda tungkol sa nangyaring pagpupulong ng konseho. Sigurado raw kasi siyang may mahalagang impormasyon na ibubunyag ang traidor. Napaisip si Arthur at sinabing posibleng ang mayroon itong nais sabihin dahil may ilan pa siyang tanong. Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin, sa mismong pagbukas ng pinto, bigla siyang natigilan. Sa loob ng piitan, bumungad sa kanila ang dagwang katawan ni Into, ang alagad ng matanda, nakahandusay sa sahig at tila wala ng buhay. Mas lalong nakakagimbal ang sumunod nilang nakita, sa pinakaloob ng selda, naroon ang bilanggo na si Uto, ngunit hindi na rin maganda ang sinapit nito.
ang buong katawan nito ay tila pinagtataga ng matutulis na shadow spikes na nakabaon sa laman. Nanlaki ang mga mata ni Arthur habang sinusubukang unawain ang nangyari, hindi niya lubos maisip kung paano ito posible, lalo pat dapat ay nakapigil ang restrainer sa mana ng bilanggo. Nagmadaling lumapit ang matanda kay Into upang tingnan kung may buhay pa ito, habang ang elf na bantay naman ay mabilis na nagmasid sa paligid, ngunit kahit gaano siya kaalerto, wala siyang maramdamang ibang presensya sa lugar. Nanatiling nakatulala si Arthur, pilit inuunawa ang palaisipan sa kanyang harapan, imposible nakakabit pa rin ang restrainer, kung ganoon, sino ang may kagagawa nito, ngunit nang mapalingon siya sa isa pang silid, mas lalo siyang natigilan, doon, nakahandusay ang malamig ng katawan ng dating hari ng mga dwarf, tila patay na ito.